dito sa buong Aklan ay brown out hanggang alas 6 ng gabi daw. Kanina alas 5 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. So brown out. Pero hindi ito makadal sa worship natin sa Panginoon Diyos. Amen? So Acts chapter 12 verse 1 to 5 and then mag-jump tayo verse 21 to 25. Okay, basahin ko, sundan nyo sa inyong mga Biblia. Acts chapter 12 verse 1 to 5. Now about that time, Herod the king stretched forth his hands to big certain the church of the church. And he killed James, the brother of John, with the sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread. Verse 4, and when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Verse 5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Jump tayo sa verse 21. And upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. Verse 22. And the people gave a shout, saying, It is the voice of a God, small g, and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms, and gave up the ghost. But the word of God grew and multiplied. And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry, and took with them John, whose surname was Mark. Ang title ngayong araw na to, ngayon ay December 8, 2024, God shall prevail. God shall prevail. Ang Diyos ay tiyak na magtatagumpay. Okay, let us go to the Lord in prayer. Our God, Father in heaven, maraming salamat po sa inyong salita and for this day at hindi makahadlang ang brown out. Lord God, sa hindi makahadlang para hindi kami maka-worship to you, Lord, in spirit and in truth. And help us to understand the word. Help me also. At meron kami matutunan na blessing buhat sa iyong salita. Pagpalaan niyo po ang mga kapatiran dito sa on-site, maging sa online, maabot po ang kanilang spiritual needs. Salamat po ng marami at patawad po sa aming mga kasalanan. Cleanse our heart at kami maging worthy na makatanggap ng spiritual blessing. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Praise the Lord. So good morning muli sa inyong lahat. Pasensya na ay brand out sa Aklan, no? Aklan. Yan. Hanggang kan pa. Hanggang alas 6 ng gabi. Okay, so God shall prevail. And God shall prevail. Even may mga pangyayari na tila baga hindi pabor sa mga tagasunod ng Diyos. At the end of the day, and the end of the life, at the end of the world, ang Panginoon pa rin yung mag-prevail. God shall prevail. Amen? Because God is on the winning side. God shall prevail. Number 1, despite of casualty. Ang Diyos pa rin ay tiyak na magtatagumpay despite na mayroong casualty. Mayroong casualty o namatay dito sa verse 1 and 2 na dito sa Acts chapter 12 verse 1. Now about that time Herod the king stretched forth his hands to break certain of the church, and he killed James, the brother of John, with the sword. So yung bigs dito ay to harass, pahirapan, kung sa Tagalog pahirapan nila, persecute that church. Alam natin na ang church ay hindi yung building but the people of God. And this is still happening maging sa North Korea, na ang mga people of God, followers of the Lord Jesus Christ ay pinapahirapan. Pag doon sa North Korea, pag ikaw ay nahuli na may Bible, ikaw ay follower ni Jesus Christ, ay mayroong parusa. Ang parusa ay ibilanggo ka at dali ka sa prison camp
and I think hanggang sa apo, hanggang third generation. Ibig sabihin, ibilanggo yung lolo, yung tatay, at yung apo. Could you imagine? Wala namang crime na ginawa. Sumunod lang, naniwala lang kay Lord Jesus Christ. So still happening dyan na pinapahirapan, persecuting the church, the people of God. Ganun din sa India. May tinatawag sila sa India na batas na non-conversion law. Ibig sabihin, pag Hindu, ang religion sa India, hindi na pwede maging Christian. Mayroon doon na-convert sa Christianity. It's either born again or anong grupo, evangelical or baptist o anuman na grupo na naging Christian, ay binuhusan siya ng gasolina at sinindahan, at siya ay nasusunog siya because siya ay sumunod kay Jesus Christ. So still happening, maging sa China, ganun din, na mayroong tinatawag rin sila na bawal rin ang Biblia, bawal ang pagsunod sa Panginoong Kristo. Kaya meron siyang underground churches, maging sa Vietnam, maging sa Laos, na mga lugar, mga bansa na yan, still pinapahirapan yung people of God. Kaya mayroong testimony si missionary Javier Garcia na sabi doon ay nung I think sa hindi mo kamali, doon siya sa boundary ng Laos at Vietnam, at nahuli siya ng police authority at siya ay pirma lang siya. Tapos pagkapag-pirma siya, ay kinunan siya ng mag-smugshot. Sabi ni missionary Javier Garcia, ako lang yung ginamugshot na nakangiti. Front view, side view, nakangiti. Dahil siya rin, ang crime niya, wala. Siya lang ay nag-missionary ng Panginoon Kristo. So ganun ang mga sitwasyon sa ibang lugar na kung saan ay hindi basta-basta. Dito sa verse 2, sabi doon na babasa natin sa Acts 12:2, and he killed James, the brother of John, with the sword. Pinapatay ni King Herod. Kaya si James, ito ay brother ni John the Beloved na apostles. Siya ang second martyr after kay Stephen. Si Stephen sa Acts chapter 7 verse 60, Acts chapter 7 verse 60. So pag-pray nyo rin na God will provide ng natin emergency light or solar light or anong klaseng light, no? Ayan. Acts chapter 7 verse 60, dito sabi, and he knelt down, si Stephen, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. So si Stephen ay binato hanggang mamatay. Siya ang first martyr na namatay, na alagad ng Panginoon sa Acts chapter 7 verse 60. So ito si Stephen yung first martyr, second ay itong si James. At alam natin na si James ay kasama siya sa inner core. Sino yung nasa inner core? Si Peter, si James, saka si John. Diba? Tatlo sila yan. Naalala nyo nung sa transfiguration ng Panginoong Kristo, sino ang nandun? Si Peter, si James, at saka si John. Ibig sabihin, siya ay big potential siya sa kingdom of God. Itong si James, parang masabi natin na sayang yung buhay niya dahil sa inner circle ba naman siya, diba? Out of 12 apostles ay si James ay kasama siya sa prominente na apostles, Peter, James, and John. Pero pinatay siya ni Herod. Kaya that time ay walang prayer na makita tayo, maliban lang doon sa, I think yung sa Acts chapter 1 ba yun, na nag-pray lang sila na papalit kay Judas Iscariot para sa ministry. At after that ay wala na tayong masyadong makita. Kaya before
walang prayer before, after na pinatay na siya, nagkaroon ng revival sa church, nagkaroon ng prayer. Makita niyan sa Acts 12 verse 5. Acts chapter 12 verse 5. Acts chapter 12 verse 5. Peter therefore was kept in prison, but prayer, prayer was made without ceasing, ay ginawa na walang patid of the church unto God for him. At makita natin sa verse 12 rin dito, and when he had considered that thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Amen? So, mayroong prayer na, may revival na. Kay Peter ay mayroong prayer, kaya kailan rin natin ipag-pray si Pastor Errol Maris. Pag-pray natin siya na makarecover sa kanyang stroke dahil last bill niya ay 143,000. At ganun din, ipag-pray rin si ang member ni Pastor Mandel Tingheko sa Iloilo sa Haben Bible Baptist Church sa Iloilo City. Dahil membro na si Francis Lachica ay tumulong rin sa church building sa Kisame. Siyempre baka sinumpong ng kanyang heart failure, ano man, ay nahulog siya. At nakumatos, pero by God's grace and prayer, at sa tulong Panginoon ay nagising na siya, pero hindi pa rin still on the way to recovery. At ang kanilang building ay sobra 300,000. So pag-pray rin, kailangan ng prayer din. Maging si Mami Lynn Guevara, kapag-pray rin kanya dahil nung nakuan siya, nung pagkatapos ng chemotherapy ay kuan siya, mas maganda pang hindi na siya na chemotherapy, mas malakas pa. Healthy pa sa pag-pray si Mami Lynn Guevara. Pero rin aking brother, no, si Kuya Julius Bunto, pag-pray rin dahil dalawang beses na siya na stroke. Na-stroke siya nung second stroke ay yung Typhoon Christine. Sa pagod rin, siyempre. Minsan, isip ako baka may kinalaman dyan yung mga COVID vaccine noon, no? Na minsan ay experimental kasi yun, no? At ito pag-pray rin si Ma'am Kuti Catalonia doon sa Vitali Baptist Church Makati, at kanya yung anak rin pag-pray din. Maging si Nang Mili, maging si Sir Herrera, yung song leader dati sa Vitani na stroke ko yung pag-pray din. At ipag-pray rin si Nang Rose Alita, kanyang recovery. Nakita kami sa Asia Pacific Medical Center, ay nakita kami follow up, check up yon. At siya ay istorya ko ang mister niya si Kuya Ray Alita. Pag-pray kay ginupiran siya sa gallbladder. So maraming kailangan prayer sa mga kapatiran sa Panginoon at yung mga iba pa na may mga karamdaman. So dito ay makapansin natin sa Acts chapter 12 verse 5, and doon yung prayer ng church para kay Peter. At doon sa verse 12 rin, sila ay nagtitipon at sila nagpipray. The house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. So ako rin na pray sa inyo palagi. Pag-pray natin si Pastor Nabli rin. Siya ay gabiyahin na, nakabiyahin na sa United Arab Emirates, sa Dubai, sa Israel. Pag-pray din na mission conference, wisdom and safety protection niya. Dito ni Mahati family. Pag-pray rin si Pastor Yuli, of course, sa Clan Baptist Church. Pag-pray rin natin ibang mga kapastoran. Pastor Tiagan, pag-pray, ma-purchase nila yung lupa na sa katabi ng church. Lahat na yan mabili rin naman. So, para rin sa gawain ng Panginoon. Tayo rin, pag-pray rin. Na by the grace of God ay makabili rin tayo ng lupa na dun sa mga baryo dito sa Kalibon na mura lang, pag-pray lang. Kung hindi pa dumating si Lord Jesus, pag-pray natin. So, kung dumating na si Lord Jesus, ay rapture ay okay lang. Hindi natin problemahin yung mga pag-purchase ng lupa. Habang occupy till I come. So habang nag-aantay tayo ay may ginagawa sa Panginoon. So ang nasabitan na tayo ay mabigyan ng babasahin ay ng gospel tracts with the grace of God, at by the help of God ay 480 gospel tracts, no? At ang tumanggap sa Panginoon ay 50 na tao.
receive Jesus Christ as their Lord and Savior. Paki-include ko pa by the grace of God and help yung mula binata ako ay 10,000 gospel tracts mahigit. More or less, or more than that. So, yun ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia ay, ano man ang ginawa mo sa Panginoon, according to your work, Jesus Christ will give us reward according sa ating ginawa sa Panginoon. Kaya yung ating ginagawa sa Panginoon, yung pagpunta nyo sa Panginoon, sa church, sacrifice, is to worship God, ay yan ang gusto ng Panginoon. No? Yan ang gusto rin Satan eh. Anong gusto ni Satan? I-worship rin siya. Di ba? Sabi niya kay Lord Jesus, ibigay ko sa iyo lahat ng kaharian ng sanlibutan ito. Yun lang ako yung i-worship mo na ako. Ano sabi ng Lord Jesus Christ? Nasusulat, ang Panginoon Diyos lang ang iyong sasambahin. Kaya yun, importante ang worship sa Panginoon Diyos. Worship God in spirit and in truth. Ay, pasalamat tayo. At ito, balik tayo kay James, martyrdom of James, the brother of John. Tandaan nyo, iba naman tong si James sa Book of James, na ito ay half-brother ni Lord Jesus, na sumulat ng Book of James. Ito ay early church leaders. Iba naman yung James may mapansin kayo doon, ay half-brother yun ni Lord Jesus. Kasi nakaanak pa si Mary ng mga lalaki at mga babae pa. God shall prevail. Number 1, despite of casualty. Number 2, despite of majority is against God, Jesus Christ. Number 2, despite of majority is against God, Jesus Christ. Sa verse 3 and 4, Acts chapter 12, verse 3 and 4, and because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Kaya itong mga Jewish people that time, mga Jews, soldiers, king, Pharisees, scribes, elders, priests, religious group are against Jesus Christ. Napansin nyo, ang mga religious sector noon ay against kay Jesus Christ. At hindi dito nagpa-member si Jesus Christ ng wala siyang religion. Si Jesus Christ hindi siya bilong sa Pariseo o Saduceo, hindi siya doon bilong. Kaya nagpan siya ng panibagong grupo. I will build my church. Jesus Christ Church. Yan. Yung Jesus Christ people. Ang believers noon ay sa minority. Less minority. Ibig sabihin, konti lang sila. Nag-umpisa lang sila 12. Judas pa yung isa. As of 2024, there are approximately 430,000 missionaries worldwide. Masabi natin na ang daming missionaries 430,000. Ayun yan kay napanood ko yung preaching ng missionary Bantigi. Doon sa bitan ni Baptist Church Makati. Bantigi, mga taga-Aklan, taga-Balite. Bantigi, ang apelido niya, missionary Bantigi. Sabi niya, sa kanyang preaching na 430,000 missionaries worldwide. That is, that 430,000 people is approximately 0.0053% of 8.08 billion. Ibig sabihin, yung 430,000 people, hindi nga nikaabot ito ng 1%. Ay, sabi ay 0.0053%. Dapat 0.01 o 1%. Tama, 0.1%. Half pa nga eh. Half percent pa rin ang 1/2. Imagine, So, ganon. And then, minsan, maisip mo, kung kulto sila, mali doktrina nila, marami sila. Si Lord Jesus Christ ay hindi Diyos para sa kanila, marami sila. Siyempre, marami yan pag more than 2. Si Lord Jesus Christ ay propita lang, marami sila. Si Lord Jesus Christ ay maliit na Diyos, marami sila. Itiya sila, marami sila. At the end of the day,
At the end of the life, at the end of the world, God shall prevail. Amen? Ang Diyos pa rin tiyak na magtagumpay. Shall ay tiyak. God shall prevail. Number 1, despite of casualty, God shall prevail. Number 2, despite of majority is against Jesus Christ, our God. And then the last, number 3, by giving vengeance for His children. By giving vengeance for His children. Kaya sabi ng Panginoon, vengeance is mine, si the Lord of hosts. Sa verses 21 to 23, sabi dito sa Acts 12, verse 21, And upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, It is the voice of a God and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms and gave up the ghost. So, not giving God the glory. Alam niyo, ang tao dapat, pag nasa authority, yan ay galing sa Diyos, dahil ang mga authority na yan na binigay dito sa ating gobyerno, dito sa libutan, galing rin yan. God is the author of that. Kaya dapat sila